So can we not clap our hands today? I won't live yesterday, still not tomorrow. 'Cause my God is telling me to get out of the shallow. Turning my circumstance into a testimony. Launches me into the depths of His power and glory. I'm leaping to my grave. Fear is not my destiny. Everybody recognize Jesus, I am diving in to meet you on a deeper level. I am diving in deeper than before, deeper than before. Diving in, stepping out of shallow water. I am diving in deeper than before. Watch me do the dive. Come on, let's comprehend for Jesus. I won't let my yesterday steal my tomorrow. 'Cause my God is telling me to get out of the shallow. I'm turning back. I'll be okay and I won't be afraid. In deep waters, I'll just breathe. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow Him and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow Him and there's no more turning back. Ayan. So since this is first Sunday, no, it's time for our communion, no? At ito ay sa mga bago lang, no, ginagawa natin ito tuwing unang linggo, no? At mahalaga na bago tayo magsalo-salo, no, let me remind you once again of 4 things, no? This Communion Sunday. But before that, I welcome ko muna ang bawat isa. Welcome home. Hello.
And it's time to look outward. No, ano po ba yan? Yung ibig ko sabihin ng it's time to look outward. No? So sa pamamagitan ng communion na ito ay ang ating Panginoon ay encourage tayo to be one as we are one body. No? Dapat united tayo. So kung tayo man ay nakipag-communion ngayon sa Panginoon, actually ang communion na ito ay pag-communion din sa at kapwa-tao, no, na with the same faith. Kaya kung mayroon po tayong mga konting dinaramdam sa ating kapwa o may mga it could be our wives, no, our husband, our children, no, mga kapatid natin. No, it's time, no, before we partake of this communion ay dapat nagdesisyon na tayo na sila po ay patawarin. Amen? Dahil iisa lang po tayo. Ano, magka-communion tayo pero mayroon tayong sa ating kapwa. So dapat ay hindi yan. Let us also look backward. No? Kasi nga ang communion is actually a remembrance. Ito actually ay pagugunita ng dakilang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So ito yung utos niya na kailanman dapat hindi natin iwaglit sa ating isipan ang sakripisyong ginawa niya para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. No? Isang sakripisyo nagdala sa atin kung saan tayo ngayon, sa ating mga tagumpay, no? At sa ating patuloy na pagtahak sa buhay na pinapagtahak niya sa atin. Let us also, before we take of the communion, let us also look forward. No? Bilang mga Kristiyano nagtitiwala sa Panginoon, we always look forward for the coming again of our Lord Jesus Christ. No, kulang ang ating pananampalataya if we don't look forward. Kung wala tayong pag-asa na darating muli ang ating Panginoon. Now, and that time is so exciting, di ba? Makita natin ating Panginoon na babaguhin ang lahat. Lahat ng mga may mga pagkukulang ay gagawin niyang complete. It will be a day of perfection. Ano? Papalitan niya ang mga bagay na nabubulok ng lahat ng bagay na magpasa walang hanggan. And of course, very important is to look inward. Ito po mismo ang inutos ng Panginoon. Before we take of communion, we must examine ourselves. Mahirap naman kung after na nag-communion tayo ay nasa inuman tayo mamaya. Or nasa saan, ano po yung ating mga ginagawa. Amen po ba? No? So I'm just taking this lightly, but this is very serious. No? Kasi nga sabi doon, if we do not take this, na talagang totoo sa ating mga puso, we will reap something na hindi natin magugustuhan. Amen po ba? So I think kung tayo po ay nagawa na natin yan, we are ready for our communion. Buksan na po natin ang ating mga elemento. Ayan po. Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat na inalaw mo kami to be partakers of this communion, Panginoon. And I pray, Lord, that as we have participated, Panginoon, in the sacrament, O God, ay patuloy na ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, ang kalakasan na nanggagaling sa pagtagumpay, Panginoon, na muling union, Panginoon, ay magdadala sa amin, Panginoon, sa aming tagumpay, Panginoon, sa bawat hamon ng buhay, Panginoon. At maraming salamat din, O God, na patuloy na magbibigay ito din sa amin ng tunay na lakas to say no, Panginoon,
to the sins, Panginoon, that is prevalent in this world, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen. So, yan. Oh, parang... Sige, let us watch this clips. Wow! Sige, palakpakan naman natin ang DBBS natin. Wow! At congratulations no, sa atin pong Children's Ministry and ating J12 no, na under po sa Discipleship Ministry. At nandito ba yung mga nanay no, na, or mga tatay, mga parents na umattend yung anak no, kahapon ng isang araw at nung isang araw pa? Pwede ba itaas natin yung ating mga kamay? Ayan po, palakpakan po naman natin sila. Ayan. Ayan po. Wow. Hallelujah. Alam niyo po ay hindi sayang yung atin pong pagpadala ng ating mga anak no, sa atin pong gawain na katulad nito. No, kakalabas lang ng ating J12. No? They will again have their own church. No? Pero dito sa atin ay gusto kong malaman natin na ang pagdala natin sa mga anak no, sa DBS ay hindi nawawala ng saysay. Amen po ba? No, hindi man natin makikita ang kanilang growth agad-agad, no, yung pakinabang ng kanilang pagdalo, at tiyak ako in due time ay makikita natin ito. Sabi nga sa Galatians 6:9 ay pagmanatili lang tayo sa atin pong ginagawa, no, in due time we will reap our harvest. Amen? Kaya patuloy lang tayo sa punyagi no, na maipasa, no, maibigay sa ating mga anak yung pananampalataya na mayroon po ang bawat isa sa atin. Kasi ito lang, no, pag nawala na tayo, ito lang yung isa sa mga bagay na pwede nating ipagmalaki at pamana sa kanila na tayo po ay maging kampante because they have Jesus in their hearts. Naniwala ba kayo doon? Amen. Sige po, again, welcome home. And let us now return to our sermon for today. No, tayo po bilang mga tao, we always love security. Gusto natin na lagi tayo ligtas. Tama po ba? No, may innate need tayo na ng isang bagay na dapat ligtas. No? Ligtas po tayo, unsecured. Kaya nga, kung may mga cellphone tayo, nilalagyan natin ito ng ng password, di ba? Nilalagyan natin ito ng password para walang makialam. No? Kaya nga, minsan, talagang tinatago natin yan, walang nakakaalam ng password para hindi mabuksan ang ating cellphone. Tama po ba? No? Kasi we want to be secured. No, gusto natin protektado yung mga data natin at syempre kung ano yung nasa loob ng ating cellphone. Baka may GCash na laman po yan. No? Hindi, mauubos yan. Sometimes, no, yung mga bahay na malalaki, meron silang tinatawag na alarm. Di ba, no? Ang iba connected sa mga authorities, sa mga barangay, no, sa police station, yung kanilang mga alarm, no? Or just simply to make something na para ma-notice na they are in danger. Pwede naman yon, alarm. Kung minsan, ito rin, no, sa ngayon ay usong-uso niyan, yung mga
Mga CCTV, yan po, no? Nilalagyan natin ng CCTV. Diyan po sa ating unahan, may CCTV dyan, ha? Baka kayo po ay mahuli kung ano yung ginagawa, no? May CCTV po tayo dyan, no? Ayan, sana pala hindi ko sinabi, ano? Para, may CCTV tayo dyan, at ito po ay naging ano na natin kaagad, pakinabang, no? I think during the second day ba, first day ng DBBS, na parang hindi napansin na nasundo na pala no, yung isang bata. No? Hindi alam, nagpanic na yung mga leaders natin. Only to find out sa CCTV na yun pala ay nasundo na. So napakalaking tulong ng CCTV. At sometimes, kung wala na tayong magagawa like kunwari sa computer natin, nakapag-install na tayo ng antivirus, may mga firewall pa tayo, di ba? No? Ang dami nating ginagawa para tayo ma-secure. Pero at times, we also hire security guards, di ba? No? Para tiyak talaga, lalo na pag malalaking mga buildings, no? And ito po ay kailangang gwardyahan. No? Talagang tayo po ay gusto natin na lagi tayong ligtas at lagi tayong protektado. Amen. Actually, one of the safest place or safest building, protected building in the world ay, ang tawag dito ay Fort Knox. Yan po siya, no? Parang siya sa isang bangin in front of the river, no? Na ito po ay deposituhan ng mga bilyon-bilyong gold ng Amerika. No? Dito nila nilagay yung kanilang gold deposit, no? At it is actually of pride for having massive 22-ton volt door, no? Bili mong 22 tonelada na door, no? So sino kaya yung pwedeng makasira noon? Siguro kahit anong armas ay hindi pwedeng sirain. At napakaraming mga security features, no? Dito nilalagay yung gold reserve ng Amerika. At iba pang mga dokumento. No? Pero alam niyo po, kahit gaano man katibay, or sa ngayon, yan ang pinakamatibay na building, no? Unsecured na building in the world. Pero siguro, some years from now, hindi na ito yung magiging most secured building. Baka mag-depreciate na yan. Amen po ba? Or kahit na lagay natin hindi mag-depreciate ang building, pero yung gold pwede mag-depreciate. Amen po ba? Or yung mga tao na nandun sa loob ay pwedeng magkamali. No? At pwedeng makapasok pa rin ang mga kaaway. Amen? Kaya nga, minsan, no, we could not just trust yung kung ano man ang kalagayan natin ngayon. Minsan may mga mayayaman, tapos bigla na lang naghihirap. Meron mga ganun. Minsan, ang ano nila, no, ang healthy, no? Pero, bigla na lang inatake, no? Hindi pala siya healthy inside. Hindi natin alam. 'Di ba? Kasi we cannot just trust, no, yung kung ano ang mayroong dito sa mundong ito. No, even yung ating pong economic standing, no, even yung piso natin, dati alam ko ang piso natin ay mataas ang value. Sino nakaabot na yung pag nag-grocery ka, 5 piso ay hindi ka na hindi mo kayang bitbitin. Ngayon ang 5 piso parang candy lang. Tama po ba? No? Yung pamasahe ay parang 5. 'Di ba? Hindi ko alam kung sino nakakaalam ng pisitas, no? Hindi ko matandaan, isang piraso parang babae ang pisitas, parang 20 cents. No, marami pong nabibiling candy. No, sobrang unstable ang mundo natin. No? I could actually conclude that there is no such thing as worldly security. Amen? Lahat ng bagay sa mundong ito ay maglilipas. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagbabago. Amen po ba? No, pwedeng okay ka ngayon, bukas hindi na. Kasi the true security can only be found in God. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. True security can only be found in the Lord. Kaya kahit ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, no, you are in your best situation.
Kasi minsan, no, totoo nga, sabihin natin there is no such thing as worldly security or it could only be found in God. Pero pag uwi ka, tapos nakita mo yung bahay mo, ay ang sala mo pala ay parang inutang mo lang. Di ba? Pero ang set na yon ay ang pambayad kay Lord naman ang galing. Di ba tama? Hindi na, kung anong sitwasyon mo ngayon, that is your best situation now. And pwede pa itong maging mas mabuti pa. Kung sa Panginoon ka, no, the best is yet to come. Amen? Huwag mo sabihin na, kasi ang standard kasi ng mundong ito ay iba eh. No? At kung yun ang gagamitin natin, tayo po ay mag-struggle. No, kailangan ang standard ni God ang ating gagamitin. Hindi man tayo mayaman sa pera, no, mayaman tayo kay God. Amen po ba? Amen? So, ganun po yung, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi alam mo po, sabi sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Minsan, paano maging good, pastor, yung na-aksidente ako, no? At nasugatan ako sa kamay, no? Pwedeng mong itanong yan, pero hindi natin alam ang kabuuan nito. Baka naman nung na-disgrasya, dapat namatay ka na o dapat pala ay mas maluba ang damage. Dahil mabait ang Diyos sa'yo, no? Binigyan ka lang niya ng lesson, ay kamay mo lang ang nasugatan. Hindi natin alam. We just needed to trust God and put our security in Him. Amen? Amen po ba? So the title of my sermon for today is Total Security. Gusto mo ba buo ang security mo? Amen? Gusto mo ba ay yung parang wala ka ng doubt? Yung kahit na ikay matulog sa gabi, wala kang iniisip? No? Kasi alam niyo po, yung maraming, sabi nga nila, mga bilyonaryo, ay minsan hindi nakakatulog yan. Ano? Hindi sila pumupunta sa mga shopping mall. Tama po ba? Kasi nga, ay security reason. Ano? Pero tayo, na nilagay natin ang ating total trust sa Panginoon, we have actually what we call total security. No, yung ating text ay magagaling sa Roma, no, Romans 8:31 to 39. A little background lang ng Romans 8. No? Ang Romans 8 ay isa sa mga paborito kong bahagi ng Biblia. No? Kasi nga, parang ito ay isang summary na. No? Parang summary na siya ng Bible. Kasi sa una pa lang, nakalagay doon yung kasalanan, and you can only have a true life through the Holy Spirit. No, ganun po. No? Nilagay niya muna na ang kasalanan ay pumasok, tapos kailangan tayong tubusin, kailangan tayong mamumuhay sa Espiritu, tapos ano yung future glory natin. And ano po yung victory na mayroon po tayo bilang mga anak ng Diyos. At dito na tayo sinasabing victory and security. Last part ng Romans 8. No? Nandun po siya, nakalagay. No? At the heart of the Bible. No? So let us take a look at the verse or the passage itself. Sabi dyan in verse 31, what shall we say about such wonderful things as this? Ibig sabihin, yung mga nauna, no, na mga naunang sinabi doon mula sa verse 1, no, na tayo po'y pinili ng Panginoon, tayo po ay hindi nakukundinahin ng Panginoon, tayo po ay sinegregate ng Panginoon, justified, no, we are being sanctified. No, yan po yung mga sinasabi dun sa unang mga bahagi. So sabi diyan, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Wow, no? What a powerful statement. In verse 32, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Who dares accuse us whom God has chosen for His own? No one. For God Himself has given us right standing with Himself. In verse 34, who then will condemn us? No one. Sabi nga natin, no one. Ayan. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And He is sitting in the place of honor at God's right hand,
pleading for us. In verse 35, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean that He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or are hungry or destitute or in danger or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite of all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. In verse 38, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Palakpakan natin ang pagkabasa ng kanyang salita. Wow! What an encouraging passage. So, napakaraming tanong na nandyan na ang kasagutan ay wala. At wala kahit ano at walang kahit sino. No? Walang kahit ano at walang kahit sino. No? So, ang daming tanong dyan, pero I will only stick to 3 that will actually be connected to security. No? Ang unang tanong na nabanggit natin dyan kanina ay, if God is for us, who can be against us? Wow! Very powerful statement. No? Kung ang Diyos daw ay nasa atin, sino pa ang makakalaban sa atin? Amen? Sino? Ang sagot ay wala kahit sino man at wala kahit anuman. No? Kasi ang Diyos nating sinasamba, no, sabi diyan, there is no one who could possibly be more powerful than the God we serve. No one can destroy us. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Naniwala ba tayo doon? Amen. No, kahit sino pa ang pilit na sumisira sa atin. No, sabi nga, no one can put a good man down. No, wala. Totoo yun. Kasi nga, ang kakampi natin ay ang ating Diyos. No, mayroong obvious naman minsan na there are people, no, na ginagamit ng kaaway, no, that stand against us. No, hindi lang nagsastand against us. Sometimes talagang nandun para sirain po tayo. Kasi yun ang misyon ng kalaban eh. To kill, steal, and destroy. Pero sabi ng Panginoon, no one can be against us. Hindi ko alam ngayon kung ano mga power, ano mga struggle that stands in your way in serving the Lord. Pwede sakit ito, no? Pwede itong boss nyo, pwedeng asawa nyo, pwedeng relationship na hindi maganda, no? That at times ay pumipigil sa atin in our God's given calling. No? But such power is no match. Amen. Hello? Hello? No? It's no match. No, sabi nga, manok lang. No, ano ba yung manok lang? Chicken lang. Manok lang yan sa Panginoon. O kaya'y peanut lang sa Panginoon. Tagalogin naman natin. Mani-mani lang sa Diyos yan. Amen po ba? No, kasi no one can match the greatness of our God. Amen. Actually, sabi sa Old Testament, I am and no one can ever compare to me. No, wala pang katulad ang Diyos na sinasamba mo, kapatid. Amen? Sabi dyan, He is in our side. Yun ang pinakamaganda dyan eh. He is in our side. Imagine kung ang Diyos ay against you. Tama po ba? Can you imagine that? God being against you? No? Hindi. I could not imagine that. At nakakatakot yun pag against sa'yo ang Panginoon. But God says that He is for us. Sabi nga natin, ang Diyos ay kakampi mo. Sabihin mo natin saan katabi. Yan. He is working on our behalf
and for our good. He has proved His favor in that He has adopted us. No, yung paglagay lang sa atin ng Panginoon into His divine family, no, ay talagang napakalaking pribilehiyo na. No, kasi hindi naman lahat Amen po ba? Hindi naman lahat ay tumalima sa panawagan ng ating Panginoon. Pero tayo po, here we are who have responded. Ibig sabihin, kayo po yung pinili. No? Tayo yung pinili. No? Kasi kung hindi ka nag-respond, hindi ka pinili. Amen po ba? Tama po ba ako? Ganun lang po yun. Dahil narito tayo, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka ng Diyos at pinili ka ng Diyos. Ayan po. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. He has given us His Spirit and He has been determined to save us. Wow. No? Dito sa 2 Kings 6:16, no? Nakita ko dito yung himala na binigay ng Panginoon kay Elisha. Na truly, Elisha has a double portion compared to Elijah. No? Yun naman po ang hiningi niya. No? Siya po ay binigyan ng mantle ni Elijah. Kaya mas maraming himala ang nagawa si Elisha. Isa ito sa mga himala na nangyari sa kanya. Kasi ito si Elisha was very well-known prophet and he guided the king of Israel para hindi sila masakop ng mga Aram, mga Aramites. No? So the king of Aram was so disgusted with this prophet na pinahanap niya ito, si Elisha, para hulihin at patayin. No, so nagpadala siya ng napakaraming sundalo, no, at hulihin itong si Elijah. Kaya natakot yung kanyang assistance. Sabi niya, para sa atin, sir, no, to paraphrase na lang, no, nanginginig siya sa takot. Anong gagawin natin? No, napakaraming mga sundalo sa ating harapan. Tiyak, tayo po ay makukubkob. No? Pero ito yung sagot sa kanya ni Prophet Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, do not be afraid. Huwag kang matakot. No? Those who are with us are more than those who are with them. Dalawa lang naman sila di ba? No, paano sila mas naging marami? Kaya pinag-pray actually ni Elijah ang kanyang assistance. No? Sabi niya doon sa Panginoon, Lord, i-open mo ang spiritual eyes ng aking assistance na ito para makita niya ang iyong ginagawa. No? Nung matapos ang panalangin, nakita ng assistant ni Elijah na pinapalibutan sila ng napakaraming sundalo at mga anghel ng Panginoon. Amen po ba? Sometimes, hindi natin, we are not conscious sa pangako ng Panginoon na kung tayo po ay in danger, actually, an angel is with us. May tagabantay po tayo. Amen po ba? May tagabantay po tayo. And we could even ask God for more to protect us through our prayer. Yun ang nangyari. Makapangyarihan, kapatid, ang Diyos na iyong sinasamba. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And more, the Lord is my light, sabi ni David, and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Wow. Diba? Alam naman natin kung sino si David. No? He is just as human as we are. King po siya. No? Pero napakarami niya ring trait na parang katulad natin. Nagkasala din naman siya. No? At nagkaroon din siya ng mga maitim na plano doon sa asawa ng kanyang kinasama dati. No? Pero hindi ito naging hadlang para hindi siya bumalik sa Panginoon at patuloy na maglingkod sa Diyos. Even in his darkest moment, no, siya po ay talagang nagtiwala sa ating Panginoon. Tayo po ba, when we fall, kung tayo po ba ay feeling natin ay parang kagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa Panginoon, anong nangyayari po sa atin? Amen. Actually, it is natural na tayo po ay nalulungkot. Sino dito yung nalulungkot? Ako lang ba? Siyempre nalulungkot because of the spirit that is in us. Tama po ba? No? Kasi nga, kung tayo nakagawa ng kasalanan at tayo po ay masaya pa,
Naku, tanungin natin po, no? Ang ating sarili, parang iba yun, delikado po yun, no? Natural lang po na malungkot, pero dapat hindi po tayo tumitigil sa pag-abot at pagbalik, pag-repent at bumalik sa Diyos. Dahil nandoon ang source ng ating kapangyarihan. Sa Diyos lamang ito nang gagaling. Kasi pag tayo po'y malayo sa Panginoon, madali tayong matukso at madali tayong malupig ng kaaway. Madali tayong madala ng tukso, no? At we become vulnerable to the attack of the enemy. Kaya kung tayo po ay nagkamali, pwede tayo bumalik. Amen po ba? And make God our stronghold. No? Pag siya po ang stronghold natin, tiyak, tayo po ay magtatagumpay. Sabi mo ngayon, tiyak. Sabi nga sa katabi mo, tiyak yon. Yan, tiyak yun. Naalala ko tuloy yung aming kapitbahay, no, not really kapitbahay, but nag-arkila doon sa tindahan. No? Di ba? Mayroong maliit doon na kwarto. Hindi naman actually namin siya yung pinag-recruit namin na mag-arkila. Parang pinasa lang. Pinasa lang doon sa may likod ng tindahan namin. And nalaman pala natin, ito pala ay mayroong dark na ginagawa, no? Nagtitinda ng drugs daw, no? At medyo iba yung dating, no? No, parang sa gabi ay umaalis, ganyan. Natakot kami, baka kami madamay. So parang, ang nangyari doon ay parang kinausap namin, pero parang ayaw niyang umalis. So we claim this, that if God is for us, who can be against us? We prayed a lot, no? But it did not take 1 week, 1 month, nung pinag-pray namin, parang 3 araw lang. Pumunta ka agad sa amin at sinabi, kay Sister Jo, no, ay alis na po kami kasi parang sinisilaban kami sa taas at saka sa ilalim, parang bibingka po kami. Ang Diyos na ang kumilos at hindi kami. Amen po ba? At hindi kami nadamay dahil we put our trust and security in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan po, kung may mga ganun kayong mga bagay na parang ang tindi, imposible maalis ito eh. Imposibleng malupig ko ito eh. Kahit pa magaganyan-ganyan ako ng energy, ganyan. Parang hindi kaya eh. Kahit pa, kahit ka iluluwa ko pa yung diamante. Di ba? There are things that only God can do. Amen? Allow natin si God na may display niya yung miracle sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan po natin siya. At secondly, second na tanong, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also, along with Him, graciously give us all things. Wow. Wow. Wow, grabe, no? Binigay na daw ng Diyos ang pinakamahalaga sa Kanya. At ito po yung Kanyang anak. Kaya, kung kayo po ay may mga pangangailangan ngayon, tiyak, kung ito po ay nasa will ng Panginoon, ipagkakaloob niya. Amen po ba? Kasi nga, binigay niya na nga yung lahat sa Kanya eh. Sino ba yon? Si Jesus. Amen po ba? Siya yun, binigay niya na ito eh. So wala nang actually natira sa Kanya na mas mahalaga. No? Ikaw ba, sino mas mahalaga sa'yo? Di ba yung anak mo? Di ba? Tama po ba? Kung ikaw po ay magulang, ang anak mo mahalaga sa'yo at ibinigay mo na. Kaya kung ano man ang hilingin sa'yo ng ibang tao, kaya mo nang ibigay. Kasi naibigay mo na nga ang pinakamahalaga. Amen? John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever will believe in Him will not perish, but will have everlasting life. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. He gave us His Son, who is our greatest gift. He has already demonstrated His willingness to provide for all of our needs. Kaya believe ako sa mga tao na kahit feeling ko hindi naman mayaman, pero grabe magbigay sa church. Grabe magbigay
at maglingkod sa Panginoon. Grabe. Binibigay na nila yung kanilang buhay. Kaya ako minsan naiiyak ako. And if you have not heard yet, no, yung testimony na ito, when we are planning to buy yung atin pong van, no, nagulat ako one day, one of us here, no, isa sa tao dito, ay nilapitan ako. Hindi siya mayaman, ha? Siya mayaman. Lapitan ako. At may binigay siya na supot. Nung binuksan ko, 100,000. Sabi niya, Pastor, nabibigay po ito ng Diyos. Actually, may kasalanan ako kasi matagal na itong pinabibigay ng Panginoon para sa sasakyan, pero hindi ko naibigay. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya na hindi ito ibigay sa iyo. Sabi ko ba naman, bakit sa akin mo ito ibibigay? Ganun pa. Sabi ng kapatiran natin ito, bakit Pastor, sa iyo ko ba yun binibigay? Bakit sa iyo ko ba binibigayan, Pastor? Ay, oo nga pala, no? Sa Diyos mo pala ito binibigay. Grabe, no? And their lives, were never the same again. Alam ko, the best is yet to come in their lives. At napakarami pang iba, no, ng mga kapatiran natin na hindi naghahanap ng kapalit. Dahil naramdaman nila na minahal sila muna ng una ng Panginoon. Amen po ba? No, ganun ang ginagawa ng pagmamahal ng Diyos para sa atin lahat. Amen? Palakpakan po natin siya. Sabi dyan, therefore the question is that if God has given such a great gift, He will certainly not withhold other things as well. Wow. Now, mayroon po ba kayong hinihingi sa Panginoon ngayon? Amen? Kaya niyang ibigay ito at ipagkaloob sa iyo. Amen? Magtiwala ka lang, kapatid. Hallelujah. And lastly, by the way, mayroon pa pala, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kaya ng Panginoon na ibigay ang lahat-lahat nating pangangailangan. But in order to appreciate this, kailangan alam natin na ang ating Diyos ay siyang may-ari ng lahat. Amen? Lahat ng pwede mong isipin, siyang may-ari nun. Amen? Therefore, kaya niyang ipagkaloob sa iyo yun. Kasi siya yung may-ari nun. Pag nagpanalangin ka, di ba, Lord, ikaw yung may-ari ng ganito, ikaw yung may-ari ng ganyan. Bigyan mo naman ako, pagkaloob mo naman ako. Di ba? Pwede yun. Amen? Kasi siya yung may-ari. Walang impediment na hindi niya pwedeng ibigay ito sa iyo. In fact, sabi niya nga, ay ibibigay niya ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Doon sa gospel, in Matthew, sabi nga din doon, bakit nag-worry daw po tayo? No? In practical setting, bakit nag-worry po ba tayo? Yung mga ibon, wala naman yung mga means para sila po ay mapakain ang kanilang sarili, di ba? Pero pinapakain sila ng Lord, ng mga maya, yung mga ibon. Amen po ba? No? Yung mga lilies, wala naman niya nag-aalaga sa kanila, nagdidilig sa kanila. Pero pag pumunta ka sa parang, ang gaganda. Ang gaganda ng mga bulaklak. Ang lulusog nila. Sino kaya nagpapakain sa kanila? Ang Diyos. Amen po ba? Tayo pa na kanyang nilikha, tayo na espesyal na mga nilalang ng ating Panginoon. How much more He will not care for us and meet our needs. Amen po ba? Amen. Kaya mula ngayon, sa Diyos nating hingin ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Tiyak ako, pag nagtiwala tayo with all of our hearts, ipagkakaloob ito sa atin ng ating Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sabi diyan, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Wow. So even in our weaknesses, don't worry. Kasi ang mga weaknesses na ito yung specialty ng Panginoon. Sabihin mo, specialty ng Diyos. Specialty ng Diyos yan.
yung mga weaknesses natin. At ang mga weaknesses natin ay gagamitin ito ng Diyos para natin itong magiging kalakasan. No, ano bang weakness mo? Ako actually, when I was growing up, I was so timid. No? Parang hindi kayo naniwala, no? Ako po ay introvert. Totoo po yan. Introvert ako. Hindi lang halata ngayon siguro. Pero talagang dati hindi ako pwedeng tumayo sa klase. During my college ay namin, no, theater class, ay nanginginig na po ako niyan. Malilate muna ako ng 30 minutes, yung mga ganon. Tapos pag 1, 2, 3 acting, iikot muna ako sa hahanap ng lakas, no, para makaharap sa tao. That's who am I. That's my weakness. But now, God has proven time again that He has the power to make my weakness into my strength. And now, I am in front of you. Siguro kung wala si Lord, hindi ko alam kung magkakilala po tayo. O kaya, baka hindi ko kayo na-meet, no? Na ang Panginoon ay may kaparaanan. Kung gusto kanyang gamitin, hindi niya pipiliin yung qualified. No? Kasi a lot of people insist, no, dapat ako dyan eh. Dapat ako dyan. No, hindi ganun si Lord magpili. Si Lord, pinipili niya muna ang unqualified, and then He qualifies. That's how God choose people. He looks at not the outward appearance, but He looks at your heart. Amen? Kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba? As of now, naka-x-ray yan si Lord. Tinitingnan natin ng Panginoon ang ating mga puso. And kahit ano pang mga pangailangan na mayroon po tayo, kayang-kaya ng Panginoon. If you needing joy in your life, no, ang iyong kalungkutan ipapalitan ng Panginoon ng happiness. No, kung ikaw po ay nagugulumihanan, papalitan ng Panginoon ng faith ang iyong kagulumihanan. Amen po ba? Naniwala ba kayo doon? No? Yung iyong kahinaan ay gagawin ng Panginoon into your strength. And lastly, no, natanong ay, who shall separate us from the love of Christ? Ano nga ulit yung tanong? None or no one? Sabi nga natin, none? No one. Yan. No? So, napakarami mga binanggit doon na akala natin could separate us from the love of God. Mga trouble, may trouble ka ba, kapatid? Or hardship, dapat hindi yan. No, actually, yung hardship, no, sa aking palagay, sa aking karanasan, yung mga hardship ko, yan pa yung nagpalapit sa akin sa Diyos. Ano ba yan? Dapat gano'n, no? Persecution, lalo na. No? Magsumbong ka sa Panginoon. Imbis na magsumbong ka kay Tulpo, magsumbong ka kay Lord. Amen po ba? Famine, gutom, no? Parang hindi applicable sa atin. No? Nakedness, no? Danger, sword, siguro ngayon yan, mga baril na yan, no? Death, life, angels, demons, yung mga present natin, yung even our past, our future, or any powers, height or depth, all of them can never separate us from the love of God. No? So don't ever listen to the voice of the enemy. Kasi alam nyo, sa tapatan, ay siguradong talo na ang kalaban. Kaya yung device niya naman na ginagawa ay he masquerades. Nagbabalat kayo siya into somebody na parang siya din yung source ng hope natin. No? Lahat ng kabutihan ay kanya ding dinidisplay. Pero alam natin na ang lahat ng ito ay hinding-hindi magtatagumpay. Amen? Because ang love ng Panginoon, yun yung magpropel sa atin at magbibigay ng tunay na tagumpay sa bawat isa. No, kaya nga, no, dito sa aking quote, no, our security and confidence should be grounded in God's love. Dapat alone, no? Not in our own imperfect love for Him. Kasi yung human love, no, yung love natin na mayroon tayo is
fragile, unreliable, unsteady, while God's love is constant, reliable, and enduring. No, ganun yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya pag may nagsabi sa iyo na ligtas ka ba? Oo. No? Dahil mahal ako ng Diyos. No? Huwag mo sabihin na, ligtas ako dahil mahal ko si God. Sa ngayon. Bukas, pwede kasing nagdidwendel eh. Pwede kasing nagsistruggle ka. No? Pwede kasi minsan, punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng mga circumstance sa iyong buhay na hindi mo kaya. And you cannot even say, I love God. Pero what is constant is, mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi nga natin, mahal ka ng Diyos. Ayan. And that would never, ever change. Kaya the basis of our security is God's love. Na hindi pumapaltos, hindi nagkakamali. Kaya kung may nagsabi ko sa iyo na ligtas ka, opo. Kasi ang kaligtasan ko ay nakabase sa pagmamahal ng Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Kasi kung ang sabihin mo ay dahil nagtitiwala ako sa Diyos, pwede kasing totoo na nagtitiwala ka sa Diyos, pero paminsan-minsan ay nagkakamali ka. Amen po ba? Kaya para totally secured tayo at ang ating kaligtasan sa Panginoon ay patuloy na magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos na mayroon siya sa bawat isa sa atin. And I will end in this, no? And I hope that all ears are here, no? Ito po 'yan. 1 Peter 1:3-6, dito po ako magtatapos. No? Sabi diyan, praise be to God, the Father and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. So mayroon pala tayong gift na galing sa Panginoon. Ito yung sinasabi nilang salvation. Ito yung sinasabi nilang kaligtasan. At sabi diyan, it can never perish. No, hindi daw ito nasisira. No, hindi nagfi-fade away. Hindi nasa-spoil. No, this inheritance is kept in heaven for you. Wow. No? Who through faith are shielded by God's power. Yun ang pinakamahalaga doon. Na yung kaligtasan pala na yun ay kanyang kinikip. No? Kaya pala mayroong tayo doon sa John, no? Nakalagay na we can never be plucked out from the hands of God. Kasi kung tunay pala tayong mananampalataya at tunay ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi tayo matitinag. At ang kaligtasan na yon ay secured in heaven. Amen? Secured in heaven. Hello? Hello? Our salvation is secured in heaven. Narinig niyo ba yun? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi diyan, until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. And all these you greatly rejoice. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Wow. No, kaya lang minsan, no, meron po iba sa atin na naririnig ko no, na nagsasabi, once saved, always saved. No, merong ganung mga sinasabi yung iba. No? Actually, yan po ay may shade talaga ng katotohanan. No? Although hindi nakalagay literally sa Bible, pero kung totoo ka talagang naglilingkod at totoo kang tinawag ng Panginoon bilang isang Kristiyano, talagang saved ka naman talaga. Pero let us just be careful. No? Na, kasi minsan, meron pong mga tao na sabihin nila sa'yo, Kristiyano ba yan? Saved ba yan? Tingnan mo nga ito. Tingnan mo nga yung ginagawa niyan. Di ba? Kaya naka-question yung ating pagiging saved kasi minsan ay nakikita sa atin ng hindi maganda. Pero that is not the gauge. No? Kasi nga, pwede naman talagang hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga lang, I want to tell you, no, na hindi sukatan ang paglapit lang sa altar, tapos pagpipray, no, sa kaligtasan. Amen? It's more than that. Saving faith is more than that. Saving faith is relationship
with our God. Amen? Na it is a relationship na dapat ni-nurture natin, no? Na ito ay we cooperate with the Holy Spirit to let us grow. Totoo ng power ng Santong Espiritu ang nagbabago sa atin, pero dapat mayroon tayong parte doon. Na hindi pwede na ganito na ako eh. Hindi pwede yun. No, kailangan magpaubaya ka sa Diyos. Amen po ba? Kasi ang pag-grow mo ay ano siya eh, naantala kumbaga. Kahit matanda ka na, naantala siya dahil hindi ka sumusunod. Ang totoong Kristiyano na inilagay na ang security, total security sa ating Panginoon ay sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, tiyak ang ating kaligtasan. Now, we are indeed saved. Amen po ba? No? And it's hallelujah. Maraming salamat po. Tayo po ay tumayong lahat na. Hallelujah. Hallelujah. Today is a time for reflection. Kung narinig natin ang tinig ng Panginoon, ay patuloy natin na isipin. No? Let us do some retrospection sa ating mga buhay. May kailangan pa ba akong baguhin? May kailangan pa ba akong isuko? At kung feel mo na isuko mo na lahat, ay maybe you can just renew, no, your commitment to God. No? Today, no, sa araw na ito ay nangungusap ang Diyos sa atin. And I pray na tayo rin ay nagre-respond. And I pray na sa oras na ito ay malakas ang tinig ng Panginoon na sinasabi, lumapit ka sa akin, anak. Isang prayer away lang yan sa akin. Tutulungan kita. Ano man ang iyong problema, nandito ako. My love is greater than your mistake. My love is greater than your weaknesses. Kaya, as we sing this song, no, I want everyone to come to the altar, no, yung mga tinatawag ng Panginoon. And surrender ourselves once again to God. Commit ourselves once again to the Lord. Hindi natin alam ang bukas. Napakabilis ng panahon. Kaya salvation is now and we needed to be urgent with our relationship with the Lord. Hallelujah. Let us sing this song and declare that sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. And when that song sounds, no, pwede na tayong pumunta sa harapan to honor our Lord. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.